Isa ang St. John the Baptist Parish sa Chaong, Quezon sa dinarayo ng mga pilgrim tuwing Semana Santa. Ito ang isa sa oldest and longest Catholic Church sa Quezon Province na halos 400 taong gulang na. At noong Biyernes Santo, isinagawa ang prosesyon ng mga santo na unang naganap sa bayan. Pinasyala ng PTV News Team ang Church Museum sa loob ng isang villa. 1981 nang itayo ang Museum Church at binuksan ito sa publiko taong 1990. Hango ang disenyo nito sa San Agustin Church sa Intramuros. Itong museum, dito po nyo makikita, kompleto po kami. Makikita nyo po rito ang mga santo, mga wood carvings, mga altar galing sa iba't ibang simbahan, mga preserved na animals, butterflies. Parang nabalik ka ba sa sinaunang panahon? Makikita rito ang iba't ibang koleksyon, kabilang na ang mga santo na dinarayo ng mga deboto. So many things to see, and also you get a really good impact, really good insight into the Filipino heritage and like the history, all the specifics, which of course I'm European. So in our school in history, you don't learn much about the Philippines. So it was very good to see it firsthand, to be honest. It's good to see it in the museum because outside there was so many things destroyed in the wars. So it's good to have it like as a heritage at least, and to learn from it. Actually, since part siya ng history natin, since when we were young, so we heard only about read the books and hear. But seeing all these kind of artifacts and all these kind of, it's really amazing. Ini-invite ko po kayo dito sa aming museum. Dito po sa museum makikita po nyo ang mga lumang kagamitan ng ginamit pa ng ating mga ninuno. Na dito po yung mga lumang karosa, mga wood carvings, mga imahe ng santo na mahigit na sa 300 taon pa. Binisita rin namin ang isang pottery and restaurant. Pagpasok mo pa lang, sasalubong na sa'yo ang calming and relaxing vibe. Bukod sa masasarap na pagkain, highlight din sa restaurant ang iba't ibang Pinoy-looking pottery. I want to come out with a Pinoy-looking pottery. Yung hindi siya mukhang Hapon. Although it's hard to avoid if you make a contemporary piece, nagmumukhang Hapon, but I try to make it Pinoy-looking. Kapagbigay ng maayos na service sa restaurant, at the same time, makakreate pa ng mas maraming art pieces na mapapag-enjoyan ng mga clients. At kung hanap mo naman ay free na nature-friendly na pasyalan, bakit hindi pasyalan ang ipinagmamalaking Ticob Lake ng Chaong, Quezon? Itong lake na to ay isa sa katangi-tangi dahil sa likas na linis ng tubig nito, kasi pinangangalagaan namin ito sa pamamagitan ng pagre-regulate ng mga fences and also yung mga boat. Hindi kami gumagamit ng mga demotor na bangka dito, kung kaya napapanatili namin yung angking ganda at linis ng lawa. And also yung mga mangingisda dito ay tinutulungan din ng LGU para magkameron ng kanilang pangkabuhayan. Kung ang hanap nyo ay tahimik at nature-friendly na pasyalan, perfect sa inyo itong Ticob Lake na isang crater lake na matatagpuan dito sa Chaong, Quezon na may lawak na 120 hectares o halos kasing laki ng bayan ng Chaong. Perfect ang pasyalan para sa banding ng barkada, pamilya, health enthusiast at syempre for the lovers. Dinadayo itong Ticob Lake, unang-una sa natural nitong ganda, and also yung kakaiba nitong activity katulad ng sightseeing activity kung saan may mga bird watching tayong tinatawag. Ongoing yung development through LGU, locally funded yung development na yon, and by this year uumpisahan na yung bike lane na kung saan ang magbe-benefit nito syempre yung mga may hilig magbike. And pinag-aaralan na rin namin yung iba pang activities na kung saan
dito lang po sa Ticob Lake ma-experience. Bukas ang Ticob Lake para sa lahat mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Parin na sa Ticob Lake! Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.